Ang legal rule as a binding rule ay ang batas na ito ay hindi epektibo kung wala itong jaza. Ayon po sa sinabi nyo, jaza. Hindi po ito dapat hindi dahil sa tayo ay sumunod sa batas, hindi lang dahil sa takot sa parusa, kundi po sa pagsunod o para sa kaayusan at security natin. Naam. Barakallahu fiik. Naam. Do you have additional? Okay. Sino makadagdag? Barakallahu fiikum. Ano yung okay, ako na ganito na lang ang question natin. Ako mag-question ngayon. So ano po yung tinatawag na kaidatul kanuniya, kaidatul muljima au awil geza sa Arabic? Ibig sabihin po sa English po, ano po yung kaidatul kanuniya, yung legal rule as a rule of binding, mandatory obligation. Ano po yun? Tafaddalu. Ano ang kanyan? Ano ibig sabihin yan? Barakallahu fikum. Khulasatul kalam fakat. Tafaddalu. Okay, ulitin natin ulit. Barakallahu fikum. Ulitin natin, ha? Tafaddal, Sister Rowena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ano po kasi legal rules as yung binding rules? Kasi po dong binding ibig sabihin pinagbubuklod. Yung nagkakaroon ng kaayusan. Yun po kung bakit yung iba hindi na, hindi sumusunod, kundi sa likas na kaanuhan ng tao. Likas na katangian ng tao ang pagsunod. Hindi yung dahil dahil nga yung batas, yung legal rules, di ba may karamtang parusa yun, pero yung tao mayroon siyang ligas na pagsunod. Kasi nga bind para sa pagbubuklod, kaayusan ng isang community. Kasi po yung legal rules as binding rules. Kasi kapag po yung lumalabag ang isang tao sa batas tapos mayroon siyang magkakaroon po ng yung community gulo. Ayun po yung sagot ko Doc. Barakallahu fiik, Sister Rowena. Jazakillah khairan. Sister Fatima, 1 minute. Barakallahu fiik. Yung pong yan, legal rule as a binding rule. Hindi siya magiging effective nga kung walang juza. Ito ay may bisa sa hindi dahil sa pamimilit, but kailangan ipatupad ng otoridad and kailangan sundin ng mga individuals and ng government. Kailangan parang enforceable ba siya at kailangan sundan ng mga ng public at ng government para magkaroon ng stable law, magkaroon ng governance. And parang kailangan natin malaman that the law is law no matter what, and no one is above the law. Naam. MashaAllah. Jazakumullah khairan. Thank you so much, Sister Fatima. Sister Rowena, Mumtaz po. MashaAllah. Ngayon, Sister Laila, ikaw na magbasa. Characteristic of sanction penalty in legal norms. Tafaddal. Sorry Doc. Saan po banda, Doc? Yung 15, page 15. Characteristic of sanction. Or hanggang kwan lang. Hanggang Okay. 6. Hanggang anong page po, Doc? Hanggang 16. Bismillah. Okay. Kaya 1 Alright. minute, no? Inshallah. Barakallahu fiik. Okay. Characteristics of sanction penalty in legal norms. Sanction in legal rule is distinguished by specific characteristics. A, material physical sanction or sanctio materialis. It is a tangible external sanction enforced through coercion by the public authority using physical force. This distinguishes it from moral sanction, which relies only on social disapproval and guilty conscience of the offender.
B, worldly sanction or sanktio temporalis. It is imposed on individuals during their worldly life, distinguishing it from religious sanction, which sinners may face in the hereafter. C, organized sanction or sanctio ordinata. It is imposed in the name of society through the public authority in accordance with a defined system. For this reason, it is called as collective enforcement. Historically, the organization of sanction evolved from a system of private justice, where the victim of the offense or his family or tribe enforced the penalty personally through mechanisms like arbitration to a public system, where the imposition of penalties become the responsibility of the public authority, exercised on behalf of society. Sanction in the legal system takes multiple forms depending on the type of legal norm and varies in nature and degree of severity. It can be classified into 4 norms. Criminal Barakallahu fiikum. sanction, Na'am. sanction, Kalas. nanat, Okay, okay na okay to? lang. Okay na yan. Okay na. Okay, Okay, mamaya kukunin thank you. natin. Barakallahu fiikum. Apat yan ya, inshallah, criminal sanction, inshallah. Barakallahu fiikum. Syukran jazilan, Sister Laila. Barakallahu fiikum. So, Arabic English tayo ngayon kasi canon. Ang canon, Arabic English, yung law. Okay. Dito po, sa characteristic of sanction, no? Sa Arabic ay ويتميز الجزاء في القاعدة القانونية بخصائص معينة. So dito po ang jaza, yung parusa o sanction sa ilalim ng Qaidatul Kanuniya, no? Sa batas na legal ay may tiyak na katangian na nagtatangi rito mula sa ibang uri ng parusa. Meron tayong ABC, no? Jaza maddi, ito po yung jaza maddi, ito ay makalupa at material. Nakikita sa panlabas na anyo at ipinapatupad ng sulta al-amma, pampublikong kapangyarihan sa pamamagitan ng physical o legal na pamimilit. Anong halimbawa niyan, ikhwani wa akhawati? Ang halimbawa po niyan ay ang pagkakulong, multa o pagbawi ng ari-arian. Naiba ito sa jaza akhlaqi, sa parusang moral, gaya ng pagkutya ng lipunan o konsensya ng lumabag. So, yung pangalawa, jaza dunyawi, no? The worldly sanction, no? Dito po, dunyawi, ipinapataw sa buhay na ito, hindi sa kabilang buhay. Naiba sa jaza dini, parusang relihiyoso na garanasin ng makasalanan sa akhirah, sa huling araw po. Anong halimbawa niyan? Multa para sa hindi pagbabayad ng buwis, legal, no? Kumpara sa kasalanang pangrelihiyon tulad ng pagbababaya sa pagdarasal, no? Pagsasala. So magkakaiba po 'yan. Diyan po makukuha natin yung characteristic of Sharia. Yun doon po yun sa another subject, no? Sa Friday. So al-jaza po, no? Organized sanction, yung jaza munazzam sa Arabic, ito ay formal at nakaayos, ipinapataw sa ngalan ng lipunang ng otoridad, estado o pamahalaan, alinsunod sa tinakdang sistema po. Tinatawag itong al-ijbarul jama'i. Al-ijbarul jama'i sa Arabic. Punta tayo sa Arabic. So, tingnan lang niyo. Al-ijbaru al-jama'i, no? Dito. Wa sultatul amma, no? Wa ijbarul jama'i awil am, walidhalika yusamma al-ijbarul jama'iyya awil am. Tinatawag din siya na ijbarul jama'i awil am. So dito po sa al-jaza al-munazzam, ito ay pomar at nakaayos, ipinataw sa ngalan ng lipunan, ng otoridad, estado o pamahalaan, alinsunod sa tinakdang sistema. Tinatawag itong al-ijbar al-jima'i, sa pilitang pagpapatupad ng lipunan. Ano po ang halimbawa yan, ya ikhwani wa akhawati? Ang halimbawa po niyan ay ang isang korte ay magbibigay ng hatol sa isang kriminal. Hindi ang pamilya ng biktima ang magpaparusa. So,
Pag-unlad ng parusa po dito, noon, pribadong hustisya. Ang biktima mismo o kayang pamilya, tribo, ang nagtatakda at nagpapatupad ng parusa. Madalas sa pamagitan ng arbitration at tahkim in Arabic, arbitration. So ngayon po, noong unang panahon yan po ang pribadong hustisya. Ang biktima mismo o kanyang pamilya o tribo ang nagtatakda at nagpapatupad ng parusa, ng jaza, ng sanction, madalas sa pamamagitan ng tahkim, arbitration in Arabic. In English, at tahkim in Arabic. So, sa ngayon po, sa ngayon, ya ikhwani wa akhawati, pampublikong hustisya dito, ang parusa ay tungkulin na ng Estado. Anong tungkulin ng Estado? Yung sultatul amma. Sultatul amma. Sa ngalan ng lipunan upang mapanatili ang kaayusan. Wahakada. Wa khulasatul kalam huna, ang parusa po sa batas ay makalupa. Dunyawi fakat. Material at formal. Ang pagpapatupad nito ay hindi nakabatay sa individual na paghihiganti, kundi sa Estado bilang kinatawan ng lipunan. Ito ay mahalaga upang matiyak po ang pagtatag ng hustisya, kaayusan at kapayapaan sa lipunan. Yan po ang kagandahan ng batas. Allahu Akbar. Tafaddalu. Summary. Summary. Una po, yung kanina, pahuwa jazaa'ul maddi al-mahsus. Pangalawa, wa huwa jazaa'ud dunyawi, Pangatlo, wa huwa jazaa'ul munazzam. Yan po yung parusa, Parusa o sanction sa ilalim ng kaidatul kanuniya sa batas na legal o legal rule, May tiyak na katangian sila, na tatlo. Yung jazaa'ul maddi, ito ay makalupa at material. Yung jaza'ad dunyawi, ipinapato sa buhay na ito, na hindi sa kabilang buhay. Ibig sabihin sa buhay na ito, dito buhay natin sa mundo. Hindi po parusa doon sa yaumil akhirah, Hindi po parusa doon sa kabilang buhay, kundi dito lang sa Pilipinas. Yan po ang pagkakaiba ng Sharia and law. So, ang Sharia ay may parusa po dito sa dunya, may parusa din doon sa akhirat. Al-jaza'ud dunyawi wal ukhrawi. Inshallah, makukuha natin yan bi'idnillahi ta'ala. Tafaddalu, sino makulasa?